Hello mga truck drivers na gustong mag-Canada. Pag-uusapan natin ngayon ang mga pathways para kayo ay maging permanent resident dito sa Canada. May ginawa rin po akong sample na Canadian-style resume para sa inyo na mga truck drivers kung interesado naman kayong mag-apply sa mga trabaho. Yan ang ating topic ngayon guys, kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menchi po ito and today, another topic about Canada. Kung gusto nyo ang ganitong mga paksa, please subscribe to my channel. At salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa Menchi's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. In that note, I want to say thank you sa ating mga channel members. Thank you kay Miss M, Celinia, Daisy Caber, kay Madam Pasya, Micaela Nerva TV2, Lauralyn Malabanan, kay Marjorie Ramos, Imelda Leal, kay Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. Ngayon, let's go na kaagad sa ating topic. This is about truck drivers na gustong mag-Canada. Sapagkat sa Canada po, ang mga foreign truck drivers ay pwedeng makakuha ng permanent residency sapagkat may mga pathways po na nakalaan para sa inyo. Pero bago ang lahat, atin munang bigyan ng description. Pag sinabi bang transport truck driver, ano-ano ba yun? Sangayon po sa description ng ESDC, ang Employment and Social Development Canada, ang NOC 73300, no, yun po ang dapat na makuha ninyong NOC code para sa inyong trabaho. 73300. Meron pong iba't ibang mga positions na specific ang truck drivers dito sa Canada. Okay, isa-isahin natin. Bulk goods truck driver, dump truck driver, flatbed truck driver, heavy truck driver, logging truck driver, long-haul truck driver, moving van driver, shunt truck driver, tow truck driver, tractor-trailer truck driver, transport driver, at truck driver. Ayun, meron pa lang talagang truck driver lang. Ayan. Kung kayo pasok sa mga klase ng trabahong ito, then kasama kayo doon sa NOC 73300. Ayan. Ngayon, pag-uusapan natin guys, ang mga paraan ng inyong pagpunta sa Canada. No? Ang mga paraan po ay through direct PR application. Yung mag-a-apply ka mismo sa Express Entry. Number 2, mag-a-apply ka sa Provincial Nominee Program. At ikatlo, mag-a-apply ka muna sa trabaho. At saka mo na iisipin ang pag-a-apply ng PR. Ayun. Kaya nga po, meron din tayong ginawa na sample Canadian resume para sa truck drivers bilang magiging guide ninyo kung interesado kayo. Bakit natin pinag-uusapan to at ginawa nating topic dito sa ating Menchi's Philcan Life? Kasi po maganda ang prospects ng employment ng mga truck drivers sa Canada. Alam nyo ba na mula noong 2022 ay in demand na po ang truck drivers? Hanggang year 2031 ay in demand pa ang truck drivers sa Canada. Another one good thing po sa truck driver ay hindi po siya minimum wage. Maaaring yan ay lampas sa median wage sa Canada. Pag ikaw po ay nasa median wage or lampas ka ng median wage, ay mas madali kang makaka-apply sa permanent residency. Pwede mong isama ang iyong spouse at mabigyan siya ng open work permit sapagkat ang iyong sweldo ay hindi low wage. Okay? Isang pathway guys para ang truck driver ay maging permanent resident sa Canada ay kung mag-a-apply kayo direkta sa Express Entry. Alam naman ninyo na ang Express Entry po is a PR pathway under the Federal Skilled Worker. And luckily, isa po yung transport truck drivers sa idinagdag na 16 occupations. Hindi ko na iisa-isin yung 16 occupations kasi we're only talking about transport truck driver ngayon, no? So, ang ibig sabihin nito guys, ikaw ay transport truck driver, ay pwede kang mag-apply sa Express Entry under the Federal Skilled
Worker Program. I-link ko lang po yung mga website na pwedeng magbigay sa inyo ng more readings para higit ninyong maunawaan. As an express entry applicant po, ang isang truck driver ay dapat magkaroon ng mataas na Comprehensive Ranking Score or CRS sa kanyang age, sa kanyang education, sa kanyang English Language Proficiency Test, ganun din sa kanyang work experience at iba pang mga factors. Ngayon ay mataas po ang required na CRS sa express entry, umaabot ng 549 CRS points. Ngayon, kung hindi niya maabot ang ganong kataas na score, ay pwede rin pong mapasama sa categorized draw ang transport truck driver. Kahit hindi mo maabot yung mataas na score sa express entry, pwede ka pa rin mapili doon sa categorized draw. Sapagkat sa categorized draw po ay hindi nila tinitingnan yung taas ng score. Ang importante ay isa ka sa nasa in-demand na kategorya at kailangan sa Canada. Okay? So, yun po yung express entry para sa mga truck drivers. Next pathway ay ang Provincial Nominee Program. Dito sa Provincial PNP, marami kayong pagpipilian. At kung may nanonood sa atin dyan na narito na sa Canada, sa iba't ibang probinsyang babanggitin ko at kayo ay truck driver, dyan kayo magkakaroon ng permanent residency sa mga probinsyang babanggitin natin. Ontario, ang British Columbia, Saskatchewan, New Brunswick, Nova Scotia, Manitoba, at ang Prince Edward Island. See, guys? Sa mga 7 probinsyang ito, kung nandyan na kayo at nagtatrabaho na kayo as transport truck driver, then malapit na kayong makapag-apply for PR. At kung kayo na may nasa Pilipinas pa at gusto nyong pumunta sa Canada, yung mga nabanggit kong probinsya, tandaan ninyo sapagkat yun ang inyong dapat na targetin na puntahan. Ngayon, bigyan ko lang po ng kaunting description ang bawat PNP ng mga probinsyang binanggit ko. Umpisan ko nga muna sa British Columbia. This will require you to have a job offer. Ibig sabihin, kung kayo ay nasa Pilipinas pa at wala pa kayong trabaho, maghanap muna kayo ng trabaho. Yung job offer na yon, yan ang magbibigay sa inyo ng PR. Okay? Siyempre, dahil ito ay pathway for permanent residency, kailangan meron kayong English test. Kailangan nyo po ng hindi kataasan. CLB or Canadian Language Benchmark 4. Okay na yon. At least, ha? At least high school diploma at 2 taon na work experience as a long-haul truck driver in the last 3 years. Sa Saskatchewan naman, provincial nominee, this will require you also for a valid work permit, positive LMIA, yun, kailangan pala may work at may LMIA din. Sa Saskatchewan, Class 1A license, language test, or IELTS, sabi ninyo, IELTS CLB4 din ang kailangan, and at least 6 months of full-time work for the employer that provided the job application or job approval letter. 6 na buwan lang na pagtatrabaho ninyo sa inyong employer na yan, qualified na kayo mag-apply for PNP ng Saskatchewan. Sa New Brunswick naman, guys, it aligns with Tier 73300. Yes. Candidates must have at least 24 months of full-time na work experience. Candidates must have at least 24 months of full-time work experience in NOC 73300 in the last 5 years, including at least 6 months of continuous employment in New Brunswick. Yun. So, sa New Brunswick, kahit 6 months lang yung pagtatrabaho ninyo. Pero titingnan yung inyong previous na work experience kung saan man kayo galing. Like, for example, if you are from the Philippines. Sa Nova Scotia PNP naman, guys, ang eligibility nito, kailangan din meron kayong job offer. Age between 21 and 55 years old. Kailangan meron kayong work experience na hindi ho binanggit. At saka education, at saka ang inyong English test ay dapat po ay CLB4 din. At meron kang financial resources. That is Nova Scotia PNP. Sa Ontario Provincial Nominee Program naman, guys, ang requirement po ay full-time permanent job offer. Maghahanap rin kayo ng trabaho. Expression of interest, 9 months of work experience in Ontario,
English test ninyo ay CLB4 at kailangan po ng high school diploma. Okay? Sa Manitoba PNP, ang criteria po, it includes the following. Age bracket from 21 to 50 years old. Secondary school credentials, 3 years of work experience, CLB5 ang English test na kailangan. At sufficient funds, at posible kayong magkaroon ng interview. No? There might be an interview. Sa PEI, ang Prince Edward Island, sa PNP nila, they require a full-time permanent work offer, at least 1 year of relevant work experience. Ang age, pakinggan nyo guys, ang age bracket is from 18 to 59. 5'9". Oh, maliwanag po. 5'9". Secondary school diploma, CLB4 English test, financial capability, and intention to settle in PEI. Kung mapapansin niyo guys, lahat ng 7 probinsya na yon, lahat sila ay nangangailangan ng job offer bago kayo maka-apply sa provincial nominee program nila. So, ibig sabihin, maghahanap kayo ng trabaho. Yun. At, alam nyo, maganda rin yung may trabaho ka na eh. Hindi ka na po nila hihinga ng malaking settlement fund. Kung ikay meron ng trabaho, nag-iintay sa Canada, or maaaring nagsisimula ka na sa trabaho bago ka mag-apply sa PNP. Kaya naman sa ating pong video ngayon, ay naghanda rin ako ng Canadian Style Resume para maging gabay ninyo sa paghahanap ng trabaho. Okay. So, paano maghanap ng trabaho? Isasuggest ko po sa inyo na maghanap muna kayo ng agency, lalo na po yung No Placement Fee Agency sa Pilipinas, na kung saan kayo ay makakapag-apply na sila ang mag-aasikaso ng inyong application, submit lang ninyo yung mga papers ninyo, mga documents ninyo, at hahanapan nila kayo ng employer. Okay? Ano po ba yung mga agencies na no placement fee? Yung katulad po ng Staff House International, yung mga Magsaysay Global Services, yung IPAMS, yung EDI Staff Builder, First Dynamic Personnel, at saka yung pong Chartreuse Prime. At iba pa. Yan yung mga sikat na naririnig po natin madalas. No placement fee. Okay? So, mag-inquire kayo or maghanap kayo. Tingnan nyo ang kanilang website kung meron silang transport truck driver. Kung wala naman, ay pwede kayong mag-DIY. Kayo mismo yung mag-a-apply. Do it yourself. Mag-apply kayo direkta sa mga employers through jobbank.gc.ca. Ang gagawin ninyo, go to the website ng Jobbank. Tapos, i-click nyo po yung advanced. I-type ninyo po yung transport truck driver. And then, i-click nyo yung mga filters ng temporary foreign worker at saka Canadians and international candidates. At lalabas po dyan ng mga trabaho. I-click nyo yung result. Maaaring ang result ay 100 or 200 or kung ilan man. Click that. Lalabas ang mga trabaho ng transport truck drivers sa Canada. Ayun. At meron akong ginawang sample Canadian resume para sa inyo. Specifically, a long-haul truck driver ito kasi nakita ko po ang trabahong ito mismo sa Jobbank. This is for Stony Mountain sa Manitoba. And ipapakita ko sa inyo dyan sa screen ang trabahong nakita kong yan na mayroong 10 vacancies. At gumawa ako ng resume na pattern sa kanya. Ibig sabihin po noon, naka-tailor sa kanya yon. Itong mga highlighted dito ng mga wordings ay kinuha ko po as keywords mula doon sa job. At ganyan din po ang gagawin niyo kapag kayo ay nag-apply o gumawa ng inyong sariling resume. Okay? Para maging maganda ang inyong resume at mapansin ng employer. Bukod doon, kailangan din pong gumawa kayo ng impressive na cover letter. Ilagay ninyo ang subject, application for long-haul truck driver, or kung ano man yung eksaktong position, and then pangalan ninyo. And then, ayan na. The first paragraph should state that you are fit, the best fit for the role na ina-applyan ninyo, at kung saan nyo nakita ang trabahong yon. And then, ilagay na rin dito yung makaka-impress na
kung ano ka, kung anong galing mo sa pagiging transport truck driver. And then, sa second paragraph po naman ay ang inyong mga achievements sa inyong career as a truck driver. And sa kasunod na paragraph po ay ang mga soft skills naman nyo, mga personal traits ninyo as a worker. And the last paragraph would be your appeal sa kanila, no? Sana itawagan kayo for interview. So, yun guys. Pwede nyong i-screenshot. Naka-screenshot. I-steal ko ito para ma-screenshot ninyo at nang kayo magkaroon po ng sample na magagamit nyong pattern sa paggagawa ng inyong sariling resume. At mag-apply kayo as much as you can kung ilan ang makita nyo mga trabahong gusto ninyo. At nang sa ganon, mas malaki ang chance na kayo ay ma-hire. Okay? Sana po yung nakapagbigay ng impormasyon ng ating video ngayon. Kung nagustuhan po ninyo, please subscribe to my channel. At salamat sa mga dati ng subscribers. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Thank you kay Miss M, Celinia, Daisy Caber, kay Madam Pasya, Micaela Nerva TV2, Laura Lynn Malabanan, kay Marjorie Ramos, Imelda Leal, kay Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, si Ate Menchie po ito mula sa Toronto, Ontario, Canada. Thank you and bye-bye.